Isang mapagpalang araw po ng Sabado, December 6 na po 2025. Kabayan, meron po tayong pinaka-less na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan ko. Ang bagyong Wilma po ay patuloy po na kumikilos. Medyo mabagal ang pagkilos niya. Diyan po sa parte ng Eastern Visayas at meron po tayong pag-landfall areas or landfall scenario ngayon dito sa bagoong Wilma. Alamin natin lahat ng mga detalye. Nakataas pa rin ang signal. Number 1 sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po sa tinatawag natin na forecast track and intensity ng bagoong Wilma. Yun na po magla-landfall. Ngayong araw po ang bagoong Wilma sa area po ng Borongan City, Eastern Samar, 95 km east. Na kailangan i-install ng mga lugar na ngayong madaling araw po ang kanyang makikita natin sa forecast na pag-landfall niya. Pagdating naman po, mamayang hapon, ngayong Sabado din po ay nasa coastal water naman po ito ng Borongan City, Eastern Samar. Yun din halos ang area niya, pero nakita naman natin mga pag-uulan o malalawak po ng mga pag-uulan ang kanyang maidudulot. Pagdating naman po, ito po take note no linggo, po ng madaling araw nasa vicinity. Naman po ito ng Tabango, Leyte at maintain pa rin siya sa 45 km na lakas ng hangin at merong pagbugso naman ng 45 km. Pagdating po ng linggo ng hapon, nasa vicinity pa rin naman po ito o nasa vicinity po ng lahat po ng mga area na madadaanan niya maintain siya sa pagiging tropical depression. So ngayon tanong ng mga kababayan, natin kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po sa ating track and intensity forecast ng bagoong Wilma. Lalabas sa Cebu. December 9, 2025 po ng hapon. 175 km west-southwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So Palawan na naman ang tinutumbok ng direksyon po ng bagyong Wilma paglalabas. Kasi halos parehas lang po sa nakaraang bagyong Verbena. So ito po habang dinataan po or habang tinatahak po ng bagyong Wilma ang Eastern Visayas. Bahagya naman siya mababa dito po sa may bandang Eastern sa Mindanao. Dahil sa high pressure ng hangin na tumutulak po sa kanya. Kaya mas dumadami yung mga lugar na apektado ng signal. Number 1 dyan po sa bahagi po ng Mindanao. So ngayon, isa-isahin natin ang mga lugar na apektado ng wind signal number 1. Pag sinabi po natin na signal number 1, yan po ay merong tinatawag na pagitan ng oras, no? 36 hours ang pagitan ng oras niya bago yung talaga maranasan ng matindi, no? O sabihin natin maranasan talaga ang signal number 1. Pero ang range ng hangin niya, mabilis ng hangin niya nasa 39 to 61 km. Yung iba ang sinasabi, hindi naman pala nakakatakot. Bakit kami mangangamba? So hindi ko naman sinasabi na dapat tayong mangamba, pero kaya ang sinasabi ko ay maging handa at maging alerto. Po isa-isahin natin yung mga lugar sa Luzon. Ang signal number 1 ay nakataas pa rin po sa southern portion po ng Sorsogon. So sa Visayas naman, medyo madaming mga lugar. Isa-isahin po natin. Signal number 1, nakataas pa rin. So Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Northern and Central portion po ng Negros Occidental, bukod diyan mga kaibigan. Kasama din ang Siihor, Northern and Central portion po ng Negros Oriental at kasama din ang Gimaras, Northern and Central portion po ng Iloilo. Kasama rin diyan mga kaibigan ko ang Capiz, Eastern po ng Eastern. So madami ang lugar dyan sa Eastern Visayas ang apektado pa rin hanggang mga ngayon ng wind. Signal number 1 at yung mga lugar na yun merong heavy rainfall warning na nakataas. Mamaya aalamin natin yung dami ng mga pag-uulan dahil nga po itinutulak ng high pressure or malakas na hangin pababa ng konti ang bagyong Wilma ay apektado ang area ng Mindanao. Signal number 1 din po dyan po sa Surigao del Norte including Siargao and Lucas, Grande Islands. Kasama rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands, northern portion po ng Surigao del Sur. So mga kaibigan ko, bukod yan sa Surigao del Sur, northern portion po ng Agusan del Norte ay kasama rin po sa wind signal number 1. Yang mga lugar na binanggit ko mostly ay apektado po ng signal number 1 at hindi po yan nakikita na tataas sa kategorya bilang signal number 2. So tandaan po natin pag sinabi pong tropical depression, mahinang kategorya lamang ng bagyo. Pero ang epekto naman nito sa atin, sa mga lugar po na direktang matatamaan po nito at madadaanan ay yung malawakan na tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. So hindi man malakas ang hangin pero tuloy-tuloy naman ang mga pag-uulan. So ngayon aalamin natin yung mga areas naman na merong mga heavy rainfall warning na nakataas. So makinig po tayong mabuti dahil hindi lamang po ang bagyong Wilma ang nagpapaulan. Meron din tayong iba't ibang mga weather system at isa na po dyan ang tinatawag natin na shoreline o yung salpukan ng malamig at mainit po na hangin. Pero unahin muna natin ang heavy
rainfall warning dahil sa bagyong Wilma. Ngayong hapon po, meron tayong ina-expect na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may northern Samar, eastern Samar, sa mga Biliran at sa may Leyte, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Sa may Saudi din Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Surigao del Norte at Tinagat Islands. So ngayong hapon din po ng Sabado hanggang sa Linggo ng hapon, meron tayong 100 to 200 metro sa dami ng pag-uulan sa Aklan at sa may Capiz, 50 to 100 metros sa dami ng pag-uulan sa may northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at Guimaras. Sunday po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, Palawan at sa may Antique. Yung mga lugar na binanggit ko na yan, heavy full warning, mostly apektado ng signal number 1 dahil po yan sa bagoong Wilma. So yung mga lugar na susunod kong babanggitin ay apektado naman ng heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Nilinaw ko na ang shear line ay dahil po sa epekto ng malamig at mainit na hangin. So dahil po sa shear mga kababayan, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Ngayong hapon po sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Merong moderate to heavy rains. So merong 50 to 100 mm dyan po sa merong road at Camarines Sur. Ngayong hapon din hanggang sa Sunday, linggo ng hapon, 100 to 200 meter sa dami ng pag-uulan sa merong yun. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa may Masbate 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Quezon, Oriental Mindoro at sa mga Marinduque. Sunday po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, December 8, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Cagayan de Isabela, Aurora, Quezon, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Camarines Norte. So nakita niyo po mas malawak yung apektadong lugar ngayon ng bagyong Wilma habang lumalapit siya sa ating land o sa ating kalupaan. So ang ulitin ko mga kaibigan na huling naglalandfall po ang bagyong Wilma sa parte po ng o sa area po ng Palawan at una naman po siyang maglalandfall ngayong araw po ng Sabado sa Eastern Samar sa Barangay City. Mag-ingat po yung mga lugar yan dahil hindi lamang po isang beses maglalandfall ang bagyong Wilma dahil nakikita sa forecast na nasa 2 hanggang 3 beses itong maglalandfall. Kaya kailangan po natin magdoble ingat lalo na po ngayon ang epekto ng tropical depression or mahinang bagyo ay puro pag-uulan. Yung mga lowland areas o mababang lugar, lumikas na kung kailangan lalo yung mga lalo na po yung mga nakatira malapit sa mga baybayin sa mga ilog para iwas na po tayo sa peligro o mabaha tayo mas mahirap po. Kasi ngayon lalo na ang bagyong Wilma ay medyo mabagal ng pagkilos. Kapag mabagal ang isang bagyo, mas matagal siya sa ating kalupaan o mas matagal ang pamamagitan sa isang lugar. So kabayan muna ang pinaka-latest na update natin. Maraming salamat and God bless po.